Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Monday. And as you know, yesterday was the day of Pentecost. And I believe karamihan po sa inyo na ginawa yung lahat just to receive yung greatest gift ng Panginoon. You have received the Holy Spirit already. So, what's next? Ano yung dapat ninyong i-observe? I-observe po ninyo yung fruit. And karamihan po sa inyo, you were really connected sa program natin within these 50 days na nagpe-prepare tayo towards yung Pentecost. And ano yung mapapayo ko po sa inyo? Within that 50 days, everyday kayong nanood ng programs. Hindi lang yung Midday Boost program, but even yung A Voice of Faith, even yung problems and solutions, even yung mga meetings ni Bishop Macedo, you were connected sa ating Univer video. So, what would I advise you? Keep on doing that. Bakit? You have to keep on doing that. Kasi po, kung nakatulong sa inyo, why are you going to stop? Why will you stop something that you receive benefits out of it? So, it's better na magtuloy-tuloy lang. Be consistent. That's why, even yung book na binabasa natin, kasi hindi pa natin siya natapos within 21 days, I decided to continue. Kasi, we are not going to get tired of speaking about the Holy Spirit. Bakit? The Holy Spirit is, siya yung, most important sa buhay natin. Kapag wala tayong Holy Spirit, hindi natin kayang harapin yung bawat kinabukasan natin ng malakas. So, ano po yung pag-uusapan natin today? Pag-uusapan natin yung how the Holy Spirit brought the Word to us. Bakit? Ito yung topic natin. Sa page pa rin yan ng The Ministry of the Holy Spirit. We are going to speak about kung paano ba dinala ng Espiritu Santo yung salita ng Diyos. Kasi kailangan nyo pa rin pong i-feed yung sarili ninyo ng Word of God. Though we are having a lot of programs, pero hindi ka po dapat dependent masyado sa mga programs lang. Dapat you have to build yung habit na by your own reading yung Bible, by your own meditating kung ano yung nakasulat sa salita ng Diyos. And when we talk about kasi salita ng Diyos, marami pong mga pilosopo na laging sinasabi nila, why do I need to meditate something written by men? Yes, totoo naman pong tao yung nagsulat ng salita ng Diyos. That's the reason why yung word is salita ng Diyos. Na hindi sulat ng Diyos. Kasi, to be honest, sulat yan ng tao. Pero, anong klase ng tao? Yan po yung madidiscover natin ngayon sa program natin. That's the reason why, bago ko po basahin yung verse natin for today, I would like to remind you to prepare ang glass of water ninyo. Bakit ko gustong ipaprepare yung glass of water ninyo? Kasi bago mag-end tayo ng program, gusto ko pong gawin na to every day sa ating Midday Boost program. Gumawa ng short prayer para sa inyo. And actually, gusto ko rin pong i-comment ninyo dito sa comment section yung mga prayer request ninyo. Maybe dumadaan kayo sa mga challenges. Maybe dumadaan kayo sa mga pagsubok sa buhay and you really want to request for a prayer. Prayer para sa sarili ninyo, prayer para sa family ninyo, prayer para sa finances. Regardless of any kind of prayer, just comment down below. Tapos ipagpipray natin sa end ng ating program. So make sure na ipe-prepare nyo po yung baso ng tubig ninyo. Okay? So, okay, let's go back to our topic. Sinabi natin na yung Word of God ay written ng tao lang. Pero hindi basta-bastang tao. Tingnan niyo po yung verse na nakasulat dito sa salita ng Diyos. Sa ikalawang Pedro, chapter 1, sa verse 20 and 21, nakasulat dito, higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga pinangaral nila, kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila
upang sabihin ang salita ng Diyos. So, makikita po natin na may mga pilosopo na sabihin, oh, sulat lang naman ng tao yan. You're right. Sulat talaga yan ng tao. Pero hindi dahil inspired sila ng sarili nilang kaisipan. Nakasulat rin dito na, yes, propeta yung nagsulat. Tao yung nagsulat. Pero tao na kung saan guided ng banal na espiritu. And when we read yung salita ng Diyos, meron pang ginagawa yung salita ng Diyos para sa atin. Let's read naman dito sa libro ng Roma, chapter 15, verse 4. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. That's the reason why importante po na magbasa kayo ng salita ng Diyos. Kasi tingnan nyo, sa salita ng Diyos, nakasulat daw yan unang-una sa lahat para turuan tayo. Katulad ng ginagawa nyo sa program, natututo kayo. Pangalawa, para maging matatag ka. So, nagpapatatag yung salita ng Diyos. Pangatlo, para maging malakas ang loob mo. At panghuli, para magkaroon ng pag-asa. I don't know kung ano po yung pinagdadaanan nyo today. And kayo po na nanonood sa amin, pwede nyo pong i-share yung link ng program na ito para sa special prayer. Siguro may mga kakilala ka na nanghihina yung loob, parang nawawala ng pag-asa, nanghihina, parang alam mo yun po, parang kailangan nila ng guidance and direction. So i-share nyo po to sa kanila kasi ngayon, gagawa tayo ng prayer para sa kanila. And once again, kung hindi nyo pa po nasulat yung prayer request ninyo, isulat nyo po yung prayer request ninyo dito sa baba sa comment section. Ihanda nyo po yung tubig ninyo kasi this time, this is the moment of prayer. So please, kung ready na po yung inyong tubig, diyan, pwede nyo pong ipikit ang inyong mga mata. Panginoong Diyos, alam mo na yung salita mo ay ang gabay. Ang salita mo ay ang tunay na makapagbibigay ng lakas sa amin. That's the reason why nandito kami ngayon gumagawa ng prayer na ito on behalf of this person rin na maybe merong matinding pagsubok sa buhay. Maybe iniisip niyang sumuko na lang. Pero in the same way na narinig niya yung word of God, hayaan mo na maging malakas siya, maging matatag, at magkaroon ng pag-asa. Mga kaibigan, binabasbasan ng Diyos yung tubig ninyo ngayon. At sa pananampalataya, gamit ang kasiguraduhan ng pananampalataya, ang tubig na hawak ninyo ay hindi basta ordinaryong tubig. Kundi ang tubig na hawak-hawak ninyo ang magdadala sa inyo ng kalakasan, magdadala sa inyo ng katatagan, lakas ng loob, at magdadala sa inyo ng gabay ng Diyos. Kung kailangan mong gumawa ng decision and then nahihirapan kang mag-take ng decision, bibigyan ka ng Diyos ng guidance. Pag ininom mo yung tubig na to, maliliwanagan rin ang iyong isipan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, pinagpala na po yung tubig ninyo. Pwede nyo pong inumin and tanggapin nyo po yung lakas, tanggapin nyo po yung kagalingan kung meron kayong sakit, tanggapin nyo po yung pag-asa kung nawawalan kayo ng pag-asa. Tanggapin ninyo ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa inyong buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kaibigan, yung salita ng Diyos, siya ang panghahawakan natin. Hindi tayo dapat ma-attach kung kani-kanino sa assistant, sa pastor, pero dapat ma-attach tayo sa Word of God kasi yung pastor, hindi yan yung nagpapalakas ng loob ninyo. Ang nagpapalakas ng loob ninyo, salita ng Diyos. Pastor, pagkausap kita, nagpapa-advise ako, lumalakas yung loob ko. Lumalakas yung loob nyo, you know what? Kasi kinagamit lang namin yung salita ng Diyos. Hindi yan dahil sa aming mga sariling idea. Yan ay dahil sa salita ng Diyos.
If you wanna visit us this coming weekend, ito po yung ating address, ito po yung ating schedule, katapusan ng ng buwan, papasok tayo sa panibagong yugto ng panibagong buwan, yung June, pero gagawin natin is nasa presensya tayo ng Diyos para yung buong buwan ng June ay maging nasa kamay ng Panginoon. Okay? Mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Diyos. Please pa-share po ng link ng program na ito para sa lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos.